3, 2, 1. So, So hello why are guys. we here? I don't Hello know. guys. Kamusta kayong lahat? By the way, click the subscribe button, bell button also, and share, like, and share, and subscribe. Yun, lahat. Come share. Ang daming share. Share nyo na share. So ang pag-uusapan natin today Yes. is kung paano kami nakarating ng Canada. Yun ang aming topic. Okay. Topic. Let's start. So, anong pathway ang ginawa namin para makarating dito? August 5, what did we do? Before August 5, nagre-research na kami kung anong school, since student pathway, sino mag-aaral sa aming dalawa. Yes. Nagtutulungan Guys, it's talaga a kami. struggle. As in. It's a struggle. Kung sino Siyempre. mag-aaral sa aming dalawa. Nakasalalay doon, syempre, di ba? Yeah. Tapos, anong school? May mga schools na academic IELTS ang kailangan i-take. Ang napili naming school is Seneca College, dito sa Toronto. Seneca College is na-waive nila ang IELTS. Meaning, hindi mo na kailangan mag-take ng IELTS. So, nalaman na namin kung sino sa amin ang mag-aaral. Ako ang mag-aaral. So, nakapili na ako ng college. Nag-fill up kami ng application from Seneca. Nakuha namin yung application from Seneca website. Last August 5, 2019. After mo ma-fill up yung application, i-attach mo ang mga TOR mo ng high school and college. Tapos, may 3 choices ka ng programs. Programs ang tawag nila sa mga courses dito. Pabayaran mo na siya online din ng $65. August 6, magkikreate ka ng student user ID. Pupunta ka ng Seneca.ca. .ca ba yun yan? Parang SenecaCollege.ca. Basta sundan nyo lang doon, new user. Just sundan nyo lang kung ano yung mga kailangan and then submit. Once you submit, ayun na, bibigyan na kayo ng login, username, and password. Hi! Ano naman yan? Vlog. Para kapag naging totoo yan, nakikita pa rin natin yung sarili natin. Ito na po. Umpisa na po kami na mag-apply. Ayun o, sakto. Nag-ano na, Seneca. Seneca. Application o. 29. August 29, na-receive ko na yung letter of admission ko from Seneca. Meaning, after nila matanggap yung application mo, i-assess ka nila kung tatanggapin ka pa dun sa program na pinili mo or not. So, yun, matatanggap mo si letter of admission. Then, nakasulat doon sa letter of admission na kailangan mo siyang i-present sa embassy, Canadian Embassy. Then, Then yun na. kasama yun sa mga requirements papuntang VFS. Nakuha na natin yung letter of acceptance. Kailangan mo nang requirements gathering. Credentials namin dalawa, kahit nasabit mo na sa school, kailangan mo pa rin isubmit siya sa VFS. High school and college, TOR. High school and college. Okay? TOR and diploma. Oh. Okay? So, magiging 4 yun, guys, ha? Okay, next. Hindi na kailangan ng red ribbon. Okay na yun kahit walang red ribbon. Tapos, birth certificate ng lahat ng family member. Tapos, list of countries visited. Mga lumang passports nyo na may tatak ng visa nyo, lahat yon nakasama sa application. Original passports ang sinama namin. Kaya sa isang tao, siguro 3 passport na. Yan, 3. Sa amin 2, tig-3 kami. Tapos kay Jace, passport. 2 lang. Pero ang ginawa namin, yung list na yun, guys, mas maganda. Isang papel lang. Computerize nyo. Isang papel lang. Yung lugar at yung date kung kailan kayo pumunta. Yeah, sama mo. Yung lugar and yung date na kung kailan kayo pumunta sa lugar na yun. And that's it. Next. Okay, tapos, bank statement for 1 year.
Bank statement yung kung ano yung bangko nyo sa Saudi. Okay lang yun. Galing kaming Saudi pala. Galing kami Saudi, so yung bank statement namin, bangko niya, kumuha kami, tigisa kami. Sa Pilipinas, kung may bangko rin kayo, kumuha rin kayo doon. Lalo na kung may pumapasok na income, yun ang maganda siguro. Yun ang maganda, yung may pumapasok na pera. Tapos, payslip for 1 year. Sa akin kasi, meron kaming, sa company namin, meron kaming employee portal. Ganun din siya. May mga portals kami. So, dun lang namin pinrint yung ano namin, yung payslips namin. Tapos, police clearance. Kung sa government ka, pupunta ka sa security nyo, sasabihin nyo na kailangan mo mag-apply for police clearance, bibigyan ka nila ng Arabic letter para i-present mo siya sa Jawasat. Yes, sa police mismo. Now, kung hindi ka naman government, Private company ka kung nagtatrabaho. private company ka nagtatrabaho, so ang mga process natin, katulad ko, sa private company, so ang process natin, kailangan pumunta ng Philippine Embassy. Philippine Embassy, sasabihin mo sa kanila na kailangan mo ng police clearance, bibigyan ka nila ng papel, which is 100 reals agad yun. Okay? May stamp nila. So, after nun, pupunta ka ng Ministry of Foreign Affairs sa may kalimutan ko yung street, Takasusi something, Takasusi Street. Parang ganun. Doon, papatatakan mo ulit, which is aabutin na naman ng 50 reals. So, magkana? 150 na. Dalawang papel lang yun. Katapos mo, 150 na, di ba? Pinatatakan mo na sa Ministry of hindi interior. Ano kasi sabi ko? Ewan ko na sinasabi mo. Ministry of ano? Kasi sabi ko Ministry of ano? Nakalimutan ko. Mofa? Yeah, Ministry of Ministry of Foreign Affairs. Damn. Pagkapunta yung Ministry of Foreign Affairs, papatatakan yon 50 reals. Pagkatapos nyo nun, pupunta na kayo ng police sa may Dabab. Sa may Bata. Sa may something, malayo-layo ng konti. Dira. Dira. Sa Dira, police, i-search nyo sa Google Map, police clearance, pwede yun. Makikita nyo na yun doon. Sa may Dira. So, after that, pagkabigay nyo doon, sasabihin sa inyo kung kailan nyo babalikan. Next! After nun, tapos na. You're done. Hindi mo na kailangan pumunta ng... Kasi yung iba kasi, sinasabi, kailangan pa bang pumunta ng embassy pagkatapos mo kunin? Kailangan pa bang ipa-translate? Ganon. Sa amin, hindi na namin binalik sa embassy. Yes, hindi namin binalik sa embassy. Pero pinatranslate namin sa English kasi matatanggapin siya as Arabic. Siyempre, hindi maintindihan ni visa officer yon, so kailangan English translated siya. Yung kasama din ang ikama. Ikama namin tatlo. Next pa is ikama. Yun nga, kasama ikama. Papatranslate mo din siya into English. Next is, siguro better is unahin si NBI bago ang lahat. Kasi NBI ang pinakamatagal na matatanggap mo. Sa ibang bansa kayo, kasi ang NBI is kailangan dumaan pa ng Pilipinas. So, yun ang pinaka-hassle talaga. Kailangan nyo unahin yun. Kaya halimbawa, may member of family kayo i-authorize na sila maglakad ng NBI nyo, nasa probinsya sila. Hindi pa rin siya pwede kasi from NBI province, i-forward pa rin nila sa main na NBI sa Manila. Yeah. So, ganun din. Kung embassy ang i-authorize nyo na maglakad sa NBI Manila, meron na silang ano. Pinaka-the best is kung nasa DHL. kung nasa embassy kayo, kunyari sa Riyadh, meron doon yung DHL. courier. Hindi DHL eh. LBC. Babayad ka na ng konti, pero ganun din eh. Kung kayo ang magpapadala sa Pilipinas through LBC, tapos tapos nasa probinsya yung nasa utusan probinsya or nyo. kung nasa Maynila man, kailangan pa nyo dalhin sa main. main and then oras, ganun. Ganun din eh, aabutin din ng isang buwan. 3 weeks. Wala nang hassle, ibigay mo sa LBC tapos. Next is statement of purpose.
Meaning, Yan tinatawag na SOP guys yes, SOP. SOP. Meaning, gagawa ka ng letter mo to visa officer kung ano yung gagawin mo right after mong gumraduate. Kailangan mapaniwala mo si officer kung ano yung nakasulat doon sa letter mo. Kasi doon nakasalalay kung i-approve ka ba niya o hindi. Sa SOP, oo nga, yung sinabi nga ng news ko, kailangan detalyado pero hindi mahaba. Okay? Siguro may Detail, maximum ng 2 pages. Mga ganun. detalyado pero hindi mahaba. Okay? Sabihin nyo, direct to the point. Kung pagkatapos yung pag-aaral, aalis kayo, tapos. Yun lang. Tapos, halimbawa, siya, ang in-apply namin sa kanya is open work permit. So, hindi niya na kailangan mag-statement of purpose. Hindi niya na kailangan Hindi mag-SOP. ko naman yung SOP. Not unless hindi kayo sabay mag-apply ng visa. Kung nauna ako, tapos after lumabas ng visa ko, in-apply mo siya as open work permit, kailangan niyang sumulat din sa visa officer. Pero ang pinaka-the best, wag na magsabay-sabay na lang kayo. Magsabay-sabay na lang kayo. Tapos, Kung ang plano nyo naman is talaga magsabay-sabay din. Sabay-sabay na lang. Lahat. Kailangan pang ano. pati ang student, yung anak namin, si Jace, meron din siyang SOP na ginawa para sa kanya. Yes. Pero simple lang naman yun. Halimbawa, gusto niya kaming kasama, habang lumalaki siya, ayaw niya humiwalay sa parents niya, yung mga ganun. LOA, kailangan i-attach mo din yung letter galing school. Guys, sinasabi namin to kung ano yung mga i-attach nyo sa envelope or sa Ipapasa. mga ipapasa nyo, ha? Okay? Yun nga, yung LOA, yung nakuha mo sa school. After mo magbayad. Naka-indicate naman doon na you have to present these sa Canadian Embassy. Yes. Blablabla. So, yun is just photocopy nyo. Guys, nga pala, lahat ito photocopy lang. Okay? Walang original. Lahat is photocopy. Okay? Lahat yan. Tigi-tigi sa isang tao. Photocopy nyo lahat ng papeles ng isang tao. Isang tao, photocopy lahat. Ganyan. Kung ilang kayo, photocopy nyo yung mga Kasi, papers nyo. tinanong namin yung nandoon sa VFS, kailangan ba original? Kasi ang dinala namin is isang batch ng original, isang batch ng photocopy. Yes. Sabi ng tao doon, puro photocopy lang kinukuha nila kasi right after nilang makuha at ma-assess yung papers nyo, i-shred din naman nila. Sinishred na nila. So, So, hindi kailangan yeah. original. Then the last lang one copy. is The last one is school certificate ng anak nyo, nakatunayan, naka-enroll siya sa kung saan man siya nag-aaral. so sa pag-ayos ng papel na to, unahin nyo yung nag-aaral, student muna. Then yung open work permit. And then yung anak nyo. So stack nyo lang na ganun. Yung nag-aaral, tapos yung pagkakasunod-sunod ng mga application. So application ng nag-aaral, tapos yung open work permit, tapos yung nag-aaral na bata. Yun lang. Tapos meron pa pala tayong supporting documents. Humingi ako ng bank statement sa parents ko. Tapos, ano pa ba? Yung business permit sa Pilipinas. Tapos, isinulat ko din yun sa SOP ko na just in case may emergency, tutulong ang parents ko. Kaya naka-touch doon yung mga papers nila. Yeah, kumuha kayo ng, kung may ganun kayo, Parang sponsor ang dating, di ba? parang Sponsor. supporting lang. Supporting kaya nga. Tapos, in-insert ko din yung IDs ng tita ko na Canadian citizen. Nakatunayan, sa kanila kami titira. At saka ito pa pala, sa kumpanya nyo, kung may makukuha kayo, kasi syempre, nagtrabaho kayo sa kumpanya na ng matagal na panahon, so makakakuha kayo ng severance pay. So, kung pwede kayong makakuha, kasi sa akin, sa payslip ko, meron akong end of service benefits na nakasulat doon kung magkano yung makukuha ko. So, piniprint ko yun every month. So, nandun naman, hinighlighted ko na lang. Yun yung sinabi. Sa miss ko, Humingi ako sa humingi HR siya. Yeah, humingi. ng severance pay computation. Tapos, ang pinanotarize natin, di ba? Sa embassy, Yeah, pinanotarize namin sa embassy. 100 reals na naman. Yes. Ay, Okay? hindi. May kulang pa pala. Isasama nyo sa application nyo sa VFS yung resibo na katunayan, binayaran nyo na yung tuition fee nyo
sa school. Kasi bibigyan kayo kaagad-agad ng resibo ng school. I-attach nyo yun sa application nyo sa VFS. And yun, nung pumunta na ng VFS. So, it's time to submit. Na-compile na namin lahat and everything. Tayo po. Hi guys! This is it! This is it! This is it! Lord, sana po. Ga-apply na. Papasa na. Woo! Pasa na kami. Sana nga. On the way. Ano na? Tapos na! Sabit na. Eto na. The waiting game starts now. Sana po, Oh my Lord. G! Sana po, Lord. Lodge na. Anong araw ngayon? 29 September. September 29, Lodge. 11, 12 Woo! ng We'll see. umaga. Sana mabilis lang. Sana meron. Bye! Sana meron at sana mabilis lang. Kahit naman hindi mabilis, sana meron. Okay na rin yan. Then, So, ayun nga. Nag-lodge na kami sa VFS noong September 29, 2019. yan. Tapos, from there on, nagbayad kami ng Sa student permit, nagbayad kami ng 150, okay? Plus 150 Canadian yes. dollars. dollars, 150 plus $85 para sa biometrics. So, yun sa student pa lang yun. So, Sa times 2 yung student fee. Wala Kasi- check. Isa lang. Hindi, Then sa 150. open work permit is 155. Yun yung visa. Then meron pang 100 dahil sa, ewan ko may sinasabi kasi working permit nga yun. Yun nga yung work permit. Open work permit is 155, visa yon. Yung papel na bibigay sa'yo pagdating mo dito is $100 plus 85 sa Biometric. biometrics. Doon sa anak mo naman, sa kay Jace, wala siyang biometric. So 150 lang siya. So in total, we have $725. So kinompute nila yon, kinonvert nila in reals, kasi reals naman ang pera namin. So yun. Kung magkano ang 725, 2,175. yun ang binayaran Reals. namin. Reals. Yun ang binayaran namin sa VFS. Okay? Next. Tapos, after mo magbayad, syempre may resibo. Tatlong resibo yon per application. Kasi Yes. tatlo kaming nag-apply. Yes. So, nakapangalan sa bawat isa yung receipt. Then, pagka-uwi nyo, i-online nyo. Paano yung sa pag-online? So, sa online, pumunta kayo ng VFS, ng Canada, cic.gc.ca. So, meron doon, ilalagay nyo kung ililink nyo yung, kasi paper-based nga kayo, hindi kayo online-based. So, ililink nyo yung paper-based nyo doon sa account nyo. Pero dapat, gumawa muna kayo ng account. Mag-sign up muna kayo doon, okay? Tapos, meron dito yung app reference sa resibo nyo. May app reference na nakasulat. There. So, basahin nyo yun. May app reference. So, yun ang ilalagay nyo doon sa Pag-link. sa pag-link nyo sa paper-based nyo na sa online. Yun lang. And then after that, Doon nyo na... doon nyo titignan yung mga updates. Kasi yung iba nagre-require ng medical. Sa amin, hindi kami ni-require ng medical. Kasi sabi, pag galing kang Middle East, hindi mo na kailangan ng medical. Pero, magdidepende yun sa kung anong program na iti-take mo. yeah. Hindi kasi ako health-related program, kaya hindi ako pinag-take ng medical. Yeah, kung health-related kayo, may medical. Kami kasi wala. Saka isa So, pa, lahat kami walang... healthy boy. So, yun. So, Next. September 29, nag-biometric kami kasama sa pag-apply namin ng visa, di ba? Pero, nag-update siya sa CIC noong November 19 lang. Kaya, from September to November, huwag nyo nang i-check everyday yung CIC nyo kasi Pero kahit hindi check, alam ko i-check nyo pa rin niya, panigurado. nakakapagod. Talagang aaraw-arawin yan. Next. Tapos, 5:50 a.m.,
Doon pa lang pumasok yung correspondence letter regarding sa biometric namin. Ikinahapunan nun, na-receive na namin yung approval letter namin. Na-approve kami. So, dito na. And that's it. Student permit and open work permit. Then yun na. So, it took us 51 days sa Yes. application namin. Ang lupit nun. Maraming Magdasal kayo. dasal. Magdasal kayo na maaprobahan. And feeling ko Tsaka, maaprobahan naman din kayo. Thank you din sa mga nagbigay sa amin din ng listahan ng mga requirements. Kasi wala kaming agency. Lahat Yes. DIY. Tanong kung ano yung agency namin. Wala. 3 beses na kaming na-scam kaya hindi na kami nag-agency. Kami lang. Tsaka maraming research at tanong sa mga ibang nakagawa na rin. Yes. Sa Facebook, magkaroon kami ng like DIY group doon, group. DIY group. So, malaking Maraming- tulong yun. Maraming basa doon. Basa ka lang ng basa. Wala kang magagawa talaga. Magbabasa at magbabasa. Research, guys. Research. So, yun. Okay? Sana kung gusto nyo pumunta dito, Sana nakatulong yung video sa inyo. gagawin nyo yung pathway na ginawa namin. Kung So, same pathway ang gusto nyo, sana isa tong malaking guide para sa Yes. pathway na gagawin. yes. Road to... PR. Yes. Road to it. So, yun lang, guys. Bye! Magkita-kita tayo ulit sa susunod namin video. Sana nandiyan kayo lagi. Titingnan namin yung ano tawag dito, yung process namin. Road to PR nga, diba? Okay? Bye! Like, share, subscribe, okay? Bye! This is it! Hi guys, this is it. Ah! First. Kanina One down. This is for Mia. Nipis For Mia. Passport lang? Passport lang. Tantananan! Ay, S1 din! pero yung Stop the hand! dati niyang visa. Kanya ba? Nasa lumang passport niya Ito. yun. Hindi nasa bago. Oo nga pala. Ayan o. Parang hindi, wala. Ganun pa rin. Okay. Siguro kailangan na doon. Sa system siguro kinancel nila. 2020, 15-11 nga. Kasi That's done! Dun, 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 Next dun! is for me! Ano yung mga sinabi? Bank statement na. Shit, wala ako! Oh my God! Taran! Yeah, fine! W1. Oh, sabi na, W1 ako. Woo! That's it! That's it, guys. Saya! Welcome, welcome. Woo! Pupunta na tayo. Canada na to! Thank you, Lord! Thank you, Lord. Ay, wait lang. Yan na lahat yung passport natin? Oh. Tatlo, Ay. tatlo.